Magandang araw po sa ating lahat. Nahihirapan ba kayo sa paggawa ng item analysis? O kaya sa pag-check ng mga sagot ng mga bata tuwing exam? So ito na po yung solusyon. So dito sa video na to, tuturo natin kung paano gumawa ng item analysis. Gamit lang ang Google Play application at yung ginawa ko na automated item analysis with last and most learning skill. So, ito po tayo ngayon. So, sa mga guro po dyan, malapit na po yung quarter exam. So, ito yung tutorial natin kung paano gumawa ng isang answer sheet para sa exam natin. May auto-check na siya. So, ang gagawin lang natin ay i-open natin yung Google Play. Po, search natin yung EvalB. Yan. Search, tapos lalabas yung yung nakikita nyo may pyramid, parang pyramid. So install natin yan. Ayan po, install natin. Hintayin lang natin matapos, medyo matagal-tagal to. Okay, so ito po yung guide natin para paano po gawin ng EvalB or test answer sheet na pwede natin gamitin during our exam. So ito po mapapadali yung pag-check natin ng kanilang sagot. So may na to, yung diretso na yung score niya, lalabas niya yung score niya, tapos makikita natin yung mali at saka tama niya. Okay, so hintay-hintay lang po tayo, medyo matagal-tagal to. Konting pasensya lang po. Actually magagamit natin to sa mga teacher dyan. Ayan po, tapos na. Tapos ang gagawin natin, okay, pwedeng click mo yung open or babalik tayo sa homepage natin. Tapos click natin yung EvalB. Ayan, naka-install na siya sa natin, yung apps naka-install na. Tapos dito magsa-sign up tayo. So yan, click natin yung free sign up login. Dahil hindi pa tayo naka-login, so dapat natin login yung yung Gmail account or any account na pwede natin gamitin dito. So sa akin, Gmail account yung ginagamit ko. Yan po. Okay, so hintay lang po konti, loading pa siya. Medyo mahina yung signal. Okay, so yan po, nag-login na po ako. Tinago ko lang po yung ko para hindi po for personal purposes. Okay, nag-change ako ng country. Okay, so yan na po. Yun, then click save. Click po natin yung save dyan. Okay, so processing siya. So pupunta na po siya sa loob mismo ng EvalB. Okay, then after that, tapos na tayo maglagay ng account natin. So click natin yung create exam. So dito tayo create exam. So mayroong mga choices dyan, exam, classes, and more. So mayroon mga settings yan, ibang tabs. So dito guys, makikita nyo may roll number digits. So sa LR ng mga bata, mayroon silang 12. So ang gagawin natin, yung tatlong nasa una, tatanggalin natin. So gagawin natin yung 9 digit kasi hanggang 9 lang to eh. So 9 digit lang talaga. So yung sa akin tong tatlo, aalisin ko. Tapos yung exam set, depende na yan sa'yo kung ilang set yung exam mo. So may A, B at saka C. Depende na yan. D. Depende na yan sa'yo. So sa akin, isa lang yung exam set ko. So dito naman sa subject, ayan. Sa subject, so i-rename ko to sa subject ko. So sa akin, statistic and probability. So yan. Sa akin kasi grade 12 ako. So statistic probability, grade 11 rather. Statistic and probability na subject ko. So ilalagay ko yan dyan. So yung subject na sa taas, isa lang talaga yan. Then save. Okay, pupunta tayo dun sa yung setting niya. Okay, dito section. So sa akin hindi ko na use na yung section. Depende na yan sa iyo kung section A, B, C at saka depende sa section niyo. So kasi sa akin lahat. Okay. So dito naman tayo sa number of questions. So items, 50 items yung
questionnaire ko. So, yan, 50 item. Then, sa question type na true or false, then, depende na yan sa'yo kung ABCD, EFG. Sa akin, 4 lang, ABCD lang. Okay, next, and then mark correct. So, if correct siya, automatic 1. If wrong siya, 0. So, hayaan mo na yung dalawang yan, yung mark. So, dito, makikita nyo yung layout, level, at header. Okay, so yan na po yung forma ng ano niya, yung answer sheet niyo. So, may layout. So, dito tayo sa layout muna. So, pag click natin ng layout, mayroon siyang drop down. Click yung drop down, tapos mayroon yan continuous subject column, then may add new. So, yan. So, kung nakikita nyo, yung subject column, yung ano niya, yung roll number niya, naka ano na sa isa lang, sa isang column. Tapos yung continuous, okay, so mag-ano siya, yung continue yung ano niya. So, dito naman sa add roll, so gawin natin, pwede natin, depende sa'yo kung anong grade yung ano mo. Ayan po yung grid. Tapos click natin sa taas ulit. Okay, pag click natin ng 4, so yan, nakikita nyo yung grid niya, 4 na column, then 4 din na row. Yan. So, depende sa iyo kung ilan yung ano mo. Okay, so sa akin kasi 3x5 eh. 3x4, yan o. Depende yun. 3x4. Okay, so sa akin is 3x5 yung gamit ko. Pag ano kasi yan, 3x4, dalawang pages yung gagamitin mo. So sa akin, isa lang. So kaya 3x5 yung ginagamit ko. Okay, so add new rin ako, then 3x5. Then subukan natin sa 2x6. So 2x6. So yan. So click save, then click then layout ulit, then click nyo yung 2x6. So nakikita nyo yan. So mahaba siya, dalawang ano lang siya, dalawang column. Okay, so yan po, nag-add ulit ako, 3x. Okay, so dito 3x continuous pa. Okay, next. So yan, 3x4. Tapos na ito, 3x4. O yan, kanina tapos na yan. Ulit. Dalawang page na, di ba? 3x4. Ang pages na siya. So yan, add uli. Tapos 3. Tapos by 5. Okay, so yung setting ko 3x5 para insakto lang siya. Tsaka ano, yan. Tamang-tama lang yung ano niya. May sobrang konti pero hindi naman siya, no. Okay, so yan na po. Tapos dito tayo sa level. So yan, level. So ano yan ang level na yan kasi nakaset na yan. So yan po. Depende na yan. Then dito tayo sa heading. So para makita yung guide kung paano sagutin yung answer sheet natin, click natin yung default medium. Ayan po, nakita nyo yung guide sa taas. Ayan po, nagbago siya, may guide na siya sa taas, di ba? So ayan po. Then proceed, then punta tayo dito sa taas, class name. So type natin yung statistic, stat and probability. Yan. Then after that, okay, click add. Okay, then click din yung arrow down. Click ulit yung arrow down. Tapos yung stat probability. Ito, name, exam name. So ito, a third quarter exam of statistic and probability. So ito yung makikita natin doon sa umpisa, yung name, exam name. So lagyan natin third quarter in statistic probability. Then, okay na siya. Then, proceed tayo sa choose exam date. So, kailan natin i-exam to? So, sa akin, 26. Pwede 27. So, pwede ka na mag-exam sa 25, 26, 27. So, ano yan? May allowance na yan. Sige. Tapos, click natin yung save. Okay, so ito na po yung lalabas. So lumabas na po yung third quarter stats. So sabi ko nga kanina, ito yung makikita natin sa umpisa. So yung sa homepage natin, yung stat. Tapos click natin yan. So dito naman,
gagawa tayo o lalagay natin yung answer sheet natin. Answer key natin, sorry pa. Answer key natin. Lalagay natin yung answer key. So, click natin yung answer key. So, mayroon palang dyan. Ibang mga tabs. Pwedeng Okay, so, subukan natin ng lagyan ng mga answer key. Yan. Kunwari lang po yan Hindi po yan. Sige, subukan natin hanggang mag 50. Okay, so yan na po. Subok-subok lang po tayo. So magagamit nyo to. Actually, magagamit din nyo to kung mapadali yung item analysis natin. So mayroon namang item analysis dito. Kaso ang problema, hindi kagaya ng sa DepEd. Iba yung forma or templates ng DepEd tsaka dito. So kaya ko to ginawang nag-tutorial ako dito kasi magagamit natin to sa pag-input ng item analysis natin. Tapos mayroon na siyang mayroon na siyang data doon. Automatic magkakaroon ng data. So mapapadali lang yung trabaho natin. Yan po. Okay, so tapos na tayo sa answer key. Ngayon, pupunta tayo sa answer sheet kung saan natin gagawa tayo ng sagutan ng mga bata. Okay. So, ayan po. Okay, so ito na po yung answer sheet natin. So, ito yung bibigay natin sa mga bata. So, dito sila magsasagot. Ito yung shade nila para sasagot nila. So, paano nga ba natin to i-print out? So, yan po. Click nyo ang arrow down, tapos share nyo. Click nyo yung share. Tapos, dito, click nyo yung messenger natin. Tapos, ayan po. So, makikita, send mo yung yan doon sa messenger mo. Tapos, ayan, makikita mo yung na-send mo na template, yung answer sheet. Dito naman sa bandang to, so, lilipat natin yung answer sheet natin doon sa Word. So, kanina, nag-send ako sa messenger ko. So, open natin yung messenger natin, tapos doon natin hanapin yung sinend ko na answer sheet. Okay, so hanapin ko yung sinend ko. Ayan po, nakita nyo sa baba, nandyan na po siya. So open ko yan, tapos download ko click ko yung download, tapos mag-download na siya. Ayan po, so mag-download siya doon sa download tapos i-open ko yung Microsoft Word. Nag-open ako kanina, so nag-error lang. So, balik natin ulit. So, ayan po. Okay, so, open natin ulit yung Microsoft. Then, drag natin yung naka-highlight na number. Yan, drag natin yan. Then, dito, dapat i-behind back natin para compress natin yung space ng page ng Word. Then, okay, so copy, then paste natin yung isa para hindi naman masayang yung kabilang side ng bond paper. So, copy paste natin. Ayan. Then, same din, dapat naka-behind para hindi sila maano. Okay, so ganyan lang po. Tapos, print na natin yung mamaya. Pag-print natin mamaya, sampulan natin kung paano sagutin yung answer sheet. Yan. Okay, so ngayon print na tayo. Tapos na. Mag-print tayo ngayon. Hindi pa pala yung size. Actually po, size pwede naman yung maliit yung isa, malaki yung isa. Kasi may sagot lang sila. Mag-print na nga pala tayo. So, i-print natin yan. Tapos, ito na po yung resulta niya. Ayan. Okay, mag-print na tayo. Okay, so ito na po yung resulta natin. So, susubukan natin sagutan yung answer sheet natin. Tapos, mamaya check natin kung may ba siya yung lalabas ba yung result niya, at saka makikita ba natin yung mga mali at saka tama ng yun na po. Okay, so lagyan natin ng LRN.
Sabi ko nga po, yung ila rin dapat 12, di ba? So, babawasan natin ng 3. Ikaw, nasa sayo kung sa huli o sa ah, huli or sa doon sa unahan mo babawasan. So, yan lang. Okay. Then, shade nila yung tapat ng number nila by column. So, kunwari 1 yung shade nila. Saka 2 yung sa shade nila. Ganun lang. Okay, so ayan yan. So, 1, 2, 3. So, dapat 1, 2, 3. Ay, nagkamali pala ako sa 1. So, 0 dapat. So, 0, pinalitan ko na 0. Okay, dito naman tayo sa choices. So, yan. Kunwari lang po natin ba, hindi naman po yan yung tama. So, titingnan natin kung ano mangyayari pag okay, so yan po, sinagutan na natin. So, dito okay, now, ganyan lang po, shade lang po tayo na shade. So, dapat naka-shade lang po siya. Dapat naka, talaga. So, may bawal din dito. Ayan, tingnan mo yung tumalon ako sa yung sunod na number. So may yung hindi niya sinagutan. So titingnan natin kung ano yung yan. Okay, so yan, tumalon ako ulit, talon-talon ng numero. Dito, nilagyan ko ng double answer para malaman natin kung bibigyan ba siya ng tama o mali. So dito naman, yan din. Okay, so double din yung answer natin. Dalawa yung answer natin para malaman natin kung mali. Okay, so na-support. Tingnan lang po. Shade lang po ng shade. So, ganyan po yung gagawin ng mga bata natin. Ganyan lang po gagawin nila. Shade lang sila ng shade. Tapos, babasahin na yung test paper mo nyo. Tapos, dito niya sasagutan. So, multiple choice lang po to. Pero kung may true or false kayo, mayroon din. Matching type, pwede siya matching type, pero hindi siya pwede sa fill in the blanks. True or false lang po, multiple choice, at saka matching type. Okay, now, so dito naman tayo. Yan, tingnan nyo, dalawa yung nilagay ko ng dalawang answer sa isang numero. Dito naman, lalagyan natin ng konting dot lang. Tingnan natin kung babasahin ba niya. Okay, so sample lang po yan ha. Tingnan natin. Okay, tapos na tayo sumagot. Now, dito naman tayo, balik tayo sa cellphone natin. So, open natin yung Eval-B. Tapos, click natin yung ginawa natin kanina. Yan, yung third quarter statistic. So, ayan po. Okay, click natin. Then, dito, kikita yung scan sheet. Dito natin yung click natin yan para mag-scan. Umpisa tayong scan. Okay, ito pala yung answer key. So, nilagay na natin yung answer key. Then, click na natin yung scan sheet na. Okay, so yan po. Okay, then allow. Okay, yan po, may mga siya. Okay, kung nakikita nyo yung 4 na kahon dyan, so dapat yung 4 na kahon na yan nakatuon dyan sa dulo ng mga dot ng answer sheet nyo. Okay, so nakikita nyo yung nagkukulay green siya, may kulay green na square. Dapat kulay green lahat ng kahon or yung dot. Dapat magkukulay green yan para ma-scan yan. By the way, matagal itong nag-scan kasi medyo madilim yung lugar. And medyo siya. Dapat kasi nasa maliwanag na Kasi pag madilim, hindi niya gaanong babasahin yung answer sheet. Kaya magkakaproblema sa score. Ayan po, nakita niyo, di ba? May lumabas na score. Okay, ulitin natin. So yan, save natin yan. Okay, so ulitin natin dito tayo sa may medyo maliwanag. Yan po.
Okay, dito yan. Yung kabila yung naka-score na ganina. Okay, yan. Lumabas yung score. Nasa mark, nasa taas. Yung score niya is 10. Tapos yung roll number niya, yung ilari niya, lumabas. Then, save natin. Save. Save. Save lang tayo para ma-save siya dun sa data natin. Okay. So, yan po. Save. Yes. Okay. Ulitin natin. Yan. Ulitin natin. Okay. So, yan. Yung score niya is 10, which is correct. So, dapat ulitin nyo na 2 beses para sigurado yung score. Kasi kung minsan, pag malabo, hindi accurate yung score. Okay. So, yan na po yung score nila. Anong ginawa natin kanina, yung score natin kanina, yan po, 10. Based sa answer sheet natin. So, kung nakikita nyo, may pula. Yung kulay red na sa mga choices natin, yun yung mali niya. Pero yung yellow, yun yung tamang sagot. Tsaka yung green, kita yung green, yun yung mga tamang sinagot niya. So, yan po yung green. So, ito po yung kabuuan ng natin. Dito mo makikita yung analysis niya. So, ayan. So, pag-click mo ng niya, yung result niya, andyan. So, makikita mo yan, yung result niya, kung ilan yung check at ilan yung mali. So, sa baba, yan, nakikita mo yung mga answer niya versus yung answer key. So, ayan po. So, paalala lang po, kung hindi ka sigurado o baka malabo yung output ng nyo, scan nyo uli. Ayan po. So, dito, makita mo, ayan po kung ano yung mali, saan siya nagkamali. Makikita naman sa picture kung, sa image kung saan yung mali niya. Basta yung kulay pula, yung mali niya. Tapos yung green, yung tama. Tapos yung orange, yun yung tamang sagot. Okay, so ito po yung item analysis niya. So magkaiba po sa item analysis ng natin, yung DepEd. Okay, yan po. So susunod, gagawa tayo ng isang item analysis kung paano natin i-adapt yung result dito dun sa item analysis ng DepEd. So dito na yung susunod natin sa part 2. So sana po nagustuhan nyo yung video ko. Thank you po for listening and God bless sa inyo lahat.